Sa lalawigan ng Bulacan, makikita ang pinakamalaking grotto dito sa Pilipinas. Ito ang Our Lady of Lourdes Grotto Shrine na makikita sa Tugkong Manga, City of San Jose del Monte, Bulacan. Itinayo ito ng mag-asawang Horacio Gonzon at Anita Guidotti Gonzon noong taong 1961. Binuksan ito sa publiko at natapos noong February 11, 1965. Idinonate ito sa Diocese of Malolos noong nakaraang taon, July 20, 2024. Ang lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan ay ang tinaguriang Rising City dito sa lalawigan ng Bulacan. Ganap na naging lungsod ito noong September 10, 2020. Dito rin makikita ang possible alternate route patawid ng Rizal nang di mo nakakailanganin pang dumaan sa napaka-traffic na daan sa may Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ito'y ang Igay Road na may habang 21 kilometers magmula sa Palmera sa panulukan ng Quirino Highway patagos ng kabundukan ng Sierra Madre, kung saan makikita ang Virgin Forest ng Mount Balagbag. Sa boundary ng lalawigan ng Bulacan at ng probinsya ng Rizal, palabas ng San Jose, Montalban, Rizal. So tara na't pasyalan at tuklasin ang kasaysayan ng City of San Jose del Monte, Bulacan. Sa nakaraang episode, namasyal tayo dito sa lalawigan ng Pampanga, kung saan napasyalan natin ang mga sinauna nilang simbahan na itinayo pa noong panahon ng mga Kastila. Bagamat epic fail tayong mapasok ang Mount Arayat National Park, di naman tayo binigong masilayan ang Mount Arayat ni Mariang Sinukuan. So mula po dito sa San Fernando, Pampanga, ay papasyalan naman natin ang lalawigan ng Bulacan. So nandito na po tayo sa MacArthur Highway dito po sa Kalumpit, Bulacan, kung saan makikita ang Jets Island Resort. Ito ay pagmamay-ari ng isang native ng Apalit, Pampanga. Ito ay dating rest house na ginawang private resort. Binuksan ito sa publiko noong April 8, 1995. May lawak itong halos 10 hektarya. Noong taong 1997, binuksan ito ang Olympic-size swimming pool sa publiko. Taong 1998 naman, nang magdagdag sila ng 100 native at deluxe cottages at nadoble ito noong taong 1999. Matapos ang konstruksyon ng 220 cottages sa loob ng kanilang resort ng panahon ng summer. Pagkatapos ko pong paliparan ang Jets Island Resort, ay dito naman po ako magpapalipad ng drone sa bayan ng Baliwag,
Bulacan, kung saan makikita ang Diocesan Shrine and Parish of St. Augustine na makikita sa Plaza Nani, Poblasyon, Baliwag, Bulacan. Ito ay founded noong May 26, 1733. Ang Baliwag, Bulacan ay ganap na naging lungsod noong December 17, 2022. May lawak itong 3,700 kilometers na kabuuan ng lupang nasasakop. Ito ay may layong 50 kilometers mula sa Kamaynilaan. Mula Baliwag, Bulacan ay tumungo naman po ako sa bayan ng Panti para pasyalan ang isa sa pinakasikat na resort dito sa Bulacan. Ito ang Amanang Water Park na nagbukas noong March 28, 2009. Bagong summer destination sa lalawigan ng Bulacan. Ito ay may 3,800 square meters wave pool na kayang mag-produce ng 13 gigantic tsunami waves. Meron din silang Extreme 4D Max Rider, mga life-size characters na nakakalat sa kabuuan ng resort. Grabe no guys. Napaka nostalgic ng ano nila, ng simbahan. Ang taas. Ito yung grotto dito sa may San Jose del Monte guys. Our Lady of Lourdes. Tapos ang ganda pa na tama ng ano niya, no? Tama ng mga ulat sa kanya. Wow! Ang Our Lady of Lourdes Grotto Shrine ay unang binuksan sa publiko noong December 11, 1965, kasabay ng kapistahan ng Our Lady of Lourdes. Ito'y itinayo ng mag-asawang Horacio Gonzon at Anita Guidotti Gonzon, isang prominenteng pamilya dito
sa Central Luzon bilang pasasalamat pagkatapos gumaling sa sakit na kanser ni Anita Guidotti Guanzon. Dahil na rin sa kanyang debosyon, sinasabing 6 na buwan na lang ang itatagal ng buhay ni Anita Guidotti Guanzon, pero nagkaroon ng himala dahil sa debosyon niya sa Our Lady of Lourdes at tumagal pa ang kanyang buhay ng 3 dekada. Pagkatapos pumanaw ni Anita Guidotti Guanzon noong 1990, ay pinagkatiwala nito ang pamamahala at pagkumpleto ng groto sa kanilang mga anak para tapusin ang groto. Noong nakaraang taon, idinilit ito ng kanilang mga anak sa Diocese of Malolos noong July 2024. Dahil sa himalang nangyari kay Anita Guidotti Guanzon, ay pinaniniwalaan ng mga deboto na ito'y mapaghimala. Bilang pagpapatunay, naka-display dito ang mga saklay, brace, at kung ano-ano pa na nakasabit sa kanilang pilgrimage. Meron din silang holy water kung saan pwedeng kumuha ang mga deboto. Ito na yung simbahan ng ano guys, ano settlement eh. Sarili ano to? Ang piging simbahan. Tapos yun sa tabi niya guys, nakikita yung ano yan, yung lumang City Hall ng Sunset. At ang makanan na to guys, pumunta ng Tumpo. Pero ito sapang talay. Pasok na tayo dito.
St. Joseph, the Worker Church. Ang St. Joseph the Worker Parish Church ay isa sa pinaka-antigong simbahan dito sa Bulacan. Itinayo ito ng mga Espanyol noong 1751. Ito'y gawa sa mga light materials. Ginawa itong mga bato noong 1842 hanggang matapos noong 1854 katulad ng mga 19th century church ngayon. Una itong sinunog noong Spanish-Filipino War na naganap taong 1896 hanggang 1898. Second, noong Japanese-Filipino War na naganap naman noong 1941 to 1945. Ang huli noong Hukbalahap Rebellion na naganap taong 1950. So ito yung ano mo guys, mga guerrilla nung San Jose del Monte, Bulacan. Panahon to ng ano, World War II. Tapos makikita na rin dito yung dati nilang ano guys. Yan. Ito yung City Hall na ano, San Jose dati. Ito dito. Yan, dyan. Yan mismo guys. Pupunta naman natin ngayon yung ano, yung bago nilang City Hall. Ito na yung ano guys, oh. City Hall nila, laki na no. Grabe oh. Ano yung improvement na ano, City Hall nila dito. Oh. Diba? San Jose del Monte Government Center. So ito naman po ang World Class City Hall ng City of San Jose del Monte, Bulacan. Ang lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan ay founded noong March 2, 1752. Naging ganap na lungsod ito noong September 10, 2020. Ito'y makikita sa dulong bayan, City of San Jose del Monte, Bulacan. Meron itong 59 barangays. Meron din itong 10,553 hectares na lawak ng nasasakupan. Pero ayon sa historical claim ng LGU ng City of San Jose del Monte, Bulacan, meron itong 31,294 hectares kasama ang disputed areas ng Angat Water Reservation na may lawak na 18,000 hectares mula sa lungsod. Yun ah. Ginagawa na naman ng additional na tuloy dito guys. At-least lang ito ng ano guys, ng video. Dati 1 way lang ito eh. Ito ka nagawa na. Grabe yung guys oh. Ito-deliver siya na ano, 2 set po. Parang mo talaga mga rider ano, parang wala pala. Yung pagbuhay. Hindi na pinisip ka talaga ngayon guys. Talaga naman. Tututin ka pa kung sulit mo.
So, dito na ako ngayon sa ano guys, Palmera San Jose. Dito makikita yung ano, Star Mall. Alam ko, ito na lang yung nakita ng Star Mall dito guys eh. Ayun na guys, oh. Ang layo na, mula sa EDSA show. Dito na nila nilipat itong ano, Tarmod. Kasi ito na yung ano, dadaanan ko guys, oh. Ikay Road. Pag dinalit ko pa, pupunta ka ano, sa garay, sa Angat. Ito yung kailangan naman na pumunta. Iiwas ko sa traffic. Tapos dito guys, sa ano na, Rodriguez Matanggas sa ito ulit sa ano, dito. Kung makikita nyo dito sa bungad ko eh, dinuluwagan talaga yan. Pero pagdating doon sa dulo dyan, 4 lanes na yan doon. Ano yung dati? Ano yung kanina kayo? Bago mag-play ko ganyan. Play ko garbas. Dito tatagos yun. Mas makikita din dito yung ano guys, yung isa pang compound ng ABS-CBN. So ito na po ang alternate route galing ng San Jose del Monte, Bulacan. Makikita ito sa panulukan ng Quirino Highway. Ito ay papasok sa Igay Road at kalaunan ay dudugtong sa Macabud Road papunta ng boundary ng lalawigan ng Bulacan at probinsya ng Rizal. Sa Sitio Macabud, Barangay Likaw-Likaw, Rodriguez, Rizal. I-exit ito sa Mayon Avenue sa may kanto po na Harangan Street, Barangay San Jose, Montalban, or kilala din bilang Rodriguez, Rizal. Ito ay may habang 21 kilometers mula po sa Quirino Highway, City of San Jose del Monte, Bulacan, patagos sa Mayon Avenue, Rodriguez, Rizal, kung saan madadaanan din ang kanto patungong magbalagbag ng Sierra Madre Mountain Range na nasasagop po ng lalawigan ng Rizal, kung saan makikita ang Old Wawa Dam at ang Upper Wawa Dam. Pwede mo kumataw dito guys. Karabihan dito guys. Walang pilit. I love it. Dito guys, may kagano na lang. Tatapag na lang talaga ito guys. Kahit anong dito ating sunod yan. Gawin mo po po, may hindi na sa evento. Kasi yun eh, private ko ako. Hindi kayo na sa evento.
Grabe guys, nagbabadya na yung ulan din. Doon oh. Ito pala ng ulan. Tapos dito guys, kaka-traffic na dito. May bit-bit sila. Pag may bit-bit, alam na. Nagkakabigay na dito guys. Ganun mga politiko ngayon ah. Galaw ng mga politiko. Ganyan na lang ba ang buhay natin dito sa Pinas? Magkakaroon ng pera. Ito nagal-tagal po yun, dumadaan dito guys. Ngayon lang ako na-traffic. Ganito na talaga pamahan dito. Hindi lang ang panunda dito mo. Pagtawag kayo dito guys, hindi kayo na ano. Okay. Kasi pinagkita siya naman. Lamig na. National School. Ayun na guys oh. Diyan makikita yung ano, wawadam. Okay. Dito guys. Okay. Kasi dito guys, pagpapalo na yun. Pero pag sigasiyan na pasakit. Na naman. Pwede na pagkakal dito. Bibigyan dyan. Ilo pa. Itong daan na ito guys. Kaya ito. Dito guys eh. Dito kayo na nito. Ito na yung boundary na ano guys, Rodriguez rito. At nang San Jose del Monte. Doon. Pero naman biyahe dito guys. Kasi ito yung napaka-iskemit nilang bundok dito. Yung biyahe dito, ano, pupunta ng Pampanga. Ba.
Magkikisilo. So ito na po yung jump off point papuntang Mount Balagbag. Ang Mount Balagbag ay isang napaka-scenic na mountain view kung saan makikita din ang Upper Wawa Dam sa may kabundukan ng Sierra Madre Mountain Range. Ito na yung kanto guys, pupunta na ano. Yun o. Ginagawa mo yan. Nadiligaw yata yung dalawang yan ah. Ba't dito guys ano? Umaambo pa rin. Parang pang-teto. Hindi natin ibigyan mo. Ito yung isang pasyalan dito guys oh. Mas meron ba isa dito? Dito guys, nagpapaano sila dyan? Camping. Ang bundok dito, tapos meron pang ano dito guys oh. Bilalakal. Wow. Pero may minahan dito guys oh. Ito ba rin? Tapos matatanaw na dito guys yung Lalawigan ng Rodriguez Resort. Ito na pala yung ano, update dito sa Mahirap Road dati. Dinagyan nila kahit pa paano ng asfalto. Nakakapakpak na. Dati, naranasan ko dito, dumaan na ako ng ano guys. Sobrang putek. Ito ba, nilagyan na nila ang graba. Konti na lang naman to guys eh. Ito yung part na hindi nila pwedeng ano, sementoin kasi ano, private property kasi ito guys. Baka hindi nabibili ng ano, reputable rates. Tapos napakarami nila ng ano dito guys, panindang mga prutas sa kagulay. Yan o, dami o. Diba?
Baba na ko siya guys, kaya naman na niya. Dami na dumadaan dito eh. Rock pa din. Pero matigas na. Hindi katulad dati. Rock road na malambot pa. Dito lang yung ano eh. Kaya medyo mahirap dito guys eh. Kasi uphill siya tapos rough road pa. Lalalim pa. Ito lalim mo. Dinadaanan kasi ito ng mga truck guys. Galing sa ano, Payatas. Tapos may nakita pala ako dun. May nagwimina pala dun. Sige boy, kaya mo yan. Pagkagat dito guys, nandito na yung semento. Wala dito, hanggang doon na sa pinakabayan guys. Maganda na yung daan dito. Mga ano, dadaanan natin dito guys yung ano. Dito na yung mga ano guys, ang segregated area ng mga basura. Ako dito na ito. Ay, paborita yan. Ayun na mismo yung ano, dump site. Ano yan? Lalo na pag ano, hakutan. Ano guys, oh, bayan ng Montalban. Tapos kita na rin yung ano, dalawang bundok ng Wawa Dam. Dito. Wawa Dam na maliit. Yung pinaka-luma. Wala dito guys, pababa, pataustos na yan, pababa na. Pababa kayo dito sa baba. Mas gusto ko dumaan dito eh, kaysa dun sa ano. Dapat ang Litex, kung tayo ang doon. Kaya ito na yung pinakadulo ng ano guys, daan. Harangan Street. Ayun siya eh. Yun. Ito ang barangay sa Isidro. Paibang Rizal. Kahit ilang time
dito guys. Ayan. Ito nakakalalampark dito. Yan mo. Sa next episode naman po ng aking vlog ay dito naman po ako gagala sa lalawigan ng Rizal, kung saan makikita ang isa sa pinaka sinuunang sibilisasyon dito sa ating bansa, ang Angono Binangonan Petroglyphs. Papasyalin ko rin po dito ang kabayanan ng Binangonan, Cardona at Morong Rizal. Uli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.